Bakit na-delay ang Chapter 1162? Bali lumabas na nga ang One Piece Magazine Volume 20. Sa mga nagtataka nga kung ano itong One Piece Magazine, nag-umpisa nga itong i-release in 2017 sa celebration ng One Piece sa 20th anniversary nila. Sa taon nga na to 3 volume kaagad ang nirelease at simula dito taon-taon nang nagre-release ng mga panibagong volume. Saklaw nga ng magazine yung ilan sa behind the scenes sa paggawa ni Oda sa creation niya na One Piece. Gaya ng mga early concepts ng panibagong arcs, early designs ng ilang characters at kung ano-ano pang additional information na related sa manga. So kung malinaw na, game. Talakayin na natin yung nilalaman na itong One Piece Magazine Volume 20. Ang unang impormasyon nga na ni-reveal itong patungkol sa devil fruit ni Whitebeard na Gura Gura no Mi or in English Quake Quake fruit. Ganito nga daw yung itsura ng devil fruit na to. Mukha nga siyang upo na merong crack sa bottom part. Obviously nire-represent ng crack na to yung kakayanan ng devil fruit na to. Speaking of kakayanan, nagagawa daw ng devil fruit na to na makapag-create ng vibration sa lupa, karagatan at even sa kalangitan. Dahil nga daw sa vibration na to nakakapag-create yung user ng devil fruit na to ng malalakas na earthquake at tsunami. Sobrang destructive nga daw ng Gura Gura no Mi. Kaya naman kung may user daw neto na hindi alam gamitin itong devil fruit na to, magbubunga daw ito ng catastrophic damage hindi lang sa kapaligiran, bagkos pati na sa mismong user neto. Dagdag information pa nga na pagtapos daw ng pagkamatay ni Whitebeard, si Blackbeard na daw ang current user ng devil fruit na to. At although unknown pa daw yung method na ginawa ni Blackbeard para ma-acquire itong devil fruit na to, pinakita nga daw sa atin ni Blackbeard pagtapos ng time skip na fully mastered niya na itong devil fruit na to. At ito nga yung nakakatuwa sa information na to, dahil as we all know maraming nang mamaliit kay Blackbeard. Kesyo mahina daw ito at panggugulang lang yung alam para manalo. Pero the fact nga na kaya niyang masterin itong napakadelikadong devil fruit na Gura Gura no Mi sa loob lang ng 2 taon, masasabi nga nating may skills at talagang may utak rin itong si Blackbeard. Bukod nga sa Gura Gura no Mi na idinagdag ni Oda sa Devil Fruit Encyclopedia niya, ni-reveal na rin itong Tori Tori no Mi model Phoenix ni Marco. At ganito nga daw yung itsura niya. Mukha nga itong pinya na merong stem similar sa apoy ng isang phoenix. As stated nga nagagawa daw ng Devil Fruit na to na matransform yung user neto into mythical creature Phoenix. Bukod pa dyan capable din daw yung user netong imanipula yung Flames of Regeneration. Yes guys, yung apoy nga daw na bumabalot sa user neto tinatawag na Flames of Regeneration. As the name suggests, nagagawa ngang manghil ng user neto gamit itong apoy niya. Ipinakita nga rin ni Marco na even ibang tao kayang pagalingin ng apoy na to. During Wano Arc nga ipinakita sa atin ni Marco na kaya niyang pabagalin yung pag-spread ng virus na ginawa ni Queen dahil lang sa Flames of Regeneration niya. In terms of haki naman na alam nating kayang i-bypass itong mga devil fruit powers, sinasabi ngang wala daw exception itong devil fruit na to. Kaya rin itong madamage ng attacking may haki, pero possible pa rin naman daw yung regeneration. But still pwede pa rin daw itong mahil. Masusustain nga lang yung damage ng haki sa user neto. So this explains na kahit may healing abilities pa itong si Marco, makikita pa rin natin siyang may benda sa tuwing pagtapos ng laban niya. Ang sumunod namang information sa magazine volume 20 itong mga early designs ni Oda sa mga satellites ni Vegapunk. Ganito nga daw yung early designs ni Shaka. Si Atlas naman ganito daw. Similar sana sa body frame ni Franky. Si York naman mas feminine sana yung gagawing design ni Oda na merong similar na katawan sa isang palaka. Sa part naman ng mga Seraphim supposedly daw na naka-astronaut suit sila similar sa mga celestial
Celestial Dragons. Ito nga yung design ni Oda sa karakter ni Seraphim Hancock. At lastly, sinasabi ngang mag-a-appear daw sana si Bonnie sa Egghead Island na merong suot-suot na straw hat. Meaning malinaw na ine-imply na talagang konektado itong si Bonnie kay Luffy at sa Sun God Nika. Later on nga sa kwento napagtanto rin naman natin yan. Additional information pa nga na yung delay daw ng release ng chapter 1162 this week sa manga dahil daw sa poor health ni Oda. Pero inassure naman tayo na okay naman na daw yung kalagayan niya. Kaya aasahan natin na i-release na next week itong chapter 1162. Balita naman sa part ng anime this Sunday nga hindi maglalabas ng panibagong episode. Pero may i-release ngang special episode sa October 12 or next week. Magfo-focus nga ito sa mga Cyberpol Agent AG0. Obviously related ito sa nangyayari sa anime. Since alam naman natin na currently nilalabanan ni Zoro itong si Rob Lucci. Speaking of Zoro kasabay nga ng release na itong One Piece Magazine Volume 20 ni-release na rin itong chapter 2 ng One Piece novel Zoro at One Piece novel Law. Sa mga nagtataka kung ano ang mga ito, sa novel Zoro nga tinatalakay yung naging paglalakbay ni Zoro sa East Blue bago niya makilala si Luffy. So basically kwento ito ng pagiging pirate hunter niya. Similar nga ito sa tinalakay na nating One Piece novel Ace. Sa part naman ng One Piece novel Law kwento naman ito ng early days ng pirate crew ni Law na Hearts Pirates. Anyway, kung gusto nyo ngang gawan natin to ng separate video sabihin nyo lang. I-comment nyo nga sa comment section natin sa ibaba kung trip nyong talakayin natin separately itong dalawang novel na to. Bale, ayan na nga yung maikling mga information para sa One Piece Magazine Volume 20. Kung natripan nyo nga itong topic natin wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!